ang Jose Rizal class frigates ng Philippine Navy dadagdagan pa ngayong Horizon 3. Sa kasalukuyan ay meron na nga pong 2 units ng Jose Rizal class frigate ang ating bansa. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Base nga po sa plano ng Department of National Defense ay dadagdagan pa nila ng 2 units ang kasalukuyang 2 unit ng mga Jose Rizal class frigate ng Philippine Navy. Ito nga po mga idol ay posibleng mangyari ngayong Horizon 3 dahil may panibagong acquisition project para sa mga frigates ng ating bansa. Sa kasalukuyan mga idol ay meron na nga po tayong Jose Rizal class frigate na isang multi-role guided missile frigates na nagsiservisyo sa Philippine Navy. Ito nga po ay heavily modified variant ng ROK Navy Incheon class frigates. Ang mga barko nga pong ito mga idol ay gawa ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea at specifically accommodated upang mag-fit sa requirements ng Philippine Navy. Ang frigate nga pong ito ay may improved na ability para sa Philippine Navy's Offshore Combat Force. Ang barkong ito mga idol ay may displacement na 2,600 tons, may haba nga po itong 107.5 meters, beam na 13.8 meters at draft na 3.65 meters. Ang installed power nga po dito mga idol ay 4 na MTU STX 12V2000 M41B diesel generators na nagpo-produce ng 650 kilowatts. Habang ang propulsion naman mga idol ay combined diesel and diesel arrangement na binubuo ng 4 ng MTU STX 12V1163 TB93 12-cylinder diesel engines. Ang maximum speed nga po ng barkong ito mga idol ay 25 knots at may range nga po ito 4,500 nautical miles. Ito nga rin po ay may endurance na 30 days habang ang boats and landing craft carried naman ito ay 2 rigid hull inflatable boats. Kumpleto nga rin po ang barkong ito mga idol sa sensors and processing systems tulad ng combat management system, search and track radar, identification of friend or foe system, secondary radars, fire control system, EOIR sensors, tactical data links, sonar suite at IPMS. Ang electronic warfare and decoys naman ito mga idol ay ang RESM, countermeasures dispensing system, countermeasures munitions at structural countermeasures. Para naman nga po sa armament mga idol ay meron nga po itong isang Automelara 76/62SR dual purpose rapid fire autocannon, isang Aselsan Smash 30mm remote controlled weapon station, 4 na K6 12.7mm heavy machine guns, isang close-in weapon system, 4 na SSM 710K Sea-Star anti-ship cruise missile, 2 C-triple torpedo tube launchers para sa K745 Blue Shark torpedoes, 2 Mistral Simbad RC twin launchers SAM system at 8 cell para sa vertical launching system. Ang armor naman ito mga idol ay collective protection system kontra sa mga NBC threats at proteksyon kontra sa mga wider na CBRNE. Ang aircraft carried naman ito mga idol ay isang AW159 Wildcat multi-role naval helicopter. Kung saan ito nga rin po ay armado ng K745 Blue Shark torpedoes, flash compact dipping sonar, spike and loss missiles, Sea Spray 7400E AESA X-band at MX-15DI EOIR cameras. Meron nga din po itong 2 mounted machine guns. Habang ang aviation facilities naman ito ay flight deck para sa 12-ton helicopter at aircraft hangar. Sa kasalukuyan mga idol ay meron nga pong 2 frigates ang ating bansa, ang FF-150 na BRP Jose Rizal na siyang lead ship ng class na ito at ang FF-151 BRP Antonio Luna. Mga idol, kapag natuloy nga po ang plano ng Department of National Defense na dagdagan pa ang mga frigates ng ating bansa ay siguradong mas lalakas ang puwersa ng Pilipinas. Lalo pat kung ang bibiling barko ng ating bansa ay mas malakas at mas capable ay siguradong maboboost ang capabilities ng Philippine Navy. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!